Opisyal lang natapos ang season ng Los Angeles Clippers matapos silang ilaglag ng Golden State Warriors sa isang play-in game sa score na 126-121. Isang masakit na ending. Pero kung tutusin, ang laban nilang yon ay halos pareho lang ng kanilang taon-taon na run. Malakas sa umpisa, lamang sa unang laban, pero sa dulo, kakapusin. Parang sanay na rin tayo dito Kasi mula pa nung 2019, paulit-ulit na lang ang expectation, championship. Pero ang reality, palaging heartbreak. Simula pa noong 2019 nang simulan ng team bigyan ng pag-asa ang mga Clippers fans nang kunin nila si Kawhi Leonard fresh from championship at sinundan pa ng trade para kay Paul George na sa papel halos automatic championship na at nag-i-improve sila ng roster taon-taon. Madami ng mga big names ang dumaan sa prangkisa pero until now, 2026, same story, same ending. Si Kawhi ay nagkampiyon at naging Finals MVP noong 2014 sa San Antonio Spurs. Sa kanyang batang edad, nagawa niyang mag-stand out habang may existing Big Three at mga legends o Hall of Famer siyang kakampi. At hindi madali yon. Si Kevin Durant ang may sabi noon nang makriticize siya sa pagsali niya sa Golden State Warriors na siya daw ang Finals MVP nung nandun siya. At mahirap nga daw mag-stand out sa isang team na may chemistry na at mga future Hall of Famer pa. Pero si Kawhi, unlike KD, pinatunayan niya na ang kanyang kampyonato ay hindi lang nakasandal sa Spurs dynasty dahil nang matrade siya papuntang Toronto Raptors, muli niyang pinatunayan na kaya niyang bumuhat ng isang team hanggang tuktok. At sa pagpunta niya sa Los Angeles, yun din ang inaasahan sa kanya ng buong team, management at ng buong franchise. Naalala ko pa kung gaano ka-hype dati si Steve Ballmer na dumating siya. Parang sure na siya na mabibigyan ni Kawhi ang franchise ng kauna-unahang kampyonato. At nung sinabihan ni Patrick Beverley si Stephen Curry na the next 5 years are mine, as in lahat, tumaas ang confidence o pakiramdam nila, sila ang susunod na dynasty. Ganon kalaki ang tiwala ng lahat kay Kawhi na may kasama pang Paul George. Pero hindi nangyari o hindi pa nangyayari ang inaasahan ng lahat matapos ang 7 taon. At sa loob ng 7 taon na yon, may taon na injured si Kawhi. Meron namang healthy season din na umaabot siya hanggang playoffs. Pero kinakapos pa din. May mga kulang na pieces, pero makukuha nila yon o nagagawa nila ng paraan sa trade, free agency o buyout market. May mga legit big men na dumaan sa team. May mga superstar point guards. Defensive team naman sila. Hindi din sila nagkukulang sa opensa. Kaya ang tanong ng madaming fans, ano pang kulang? Noong 2020 playoffs, ang unang taon ni Kawhi sa team, nakarating sila ng second round. Lamang na sila ng 3-1 sa serye kontra Denver Nuggets, pero nabalikan pa sila. Sumunod na taon, 2021, nagpalit sila ng coach. Baka daw coach ang may problema. Kinuha si DeMarcus Cousins pati si Rajon Rondo na fresh from championship season. Baka nga naman magawa nila ang nagawa ng kaka-champion lang noon na Los Angeles Lakers. Umabot sila ng conference finals nung taon na yon. Ang pinakamalayong narating ng team sa history ng prangkisa. Pero nilaglag din sila ng Phoenix Suns in 6 games. At 2022 season, nadagdag sa team sila Isaiah Hartenstein at Norman Powell. Pero dahil sa injuries nila Kawhi at PG, sa play-in pa lang nilaglag na sila ng Minnesota Timberwolves. Ito yung time na parang nag-champion si Patrick Beverley matapos talunin sa play-in yung team na nagtapon sa kanya. At noong 2023, ang time na kinuha nila noon sila John Wall at Russell Westbrook. Umabot sila ulit sa playoffs. Pero round 1 lang nang pa-win sila ni Devin Booker at Phoenix Suns in just 5 games. At 2023-2024, si James Harden naman ang nadagdag sa team ng Clippers noon. Loaded na sila ng mga legends, pero still, same story. Round 1 lang ng playoffs. Pero this time, si Luka Doncic at Dallas Mavericks naman ang nagpa-uwi sa kanila in just 6 games. At noong 2025, nakuha nila si Derrick Jones Jr. mula sa tumalo sa kanilang Dallas, Patty Mills, Kevin Porter Jr. at syempre, ang superstar at elite shooter na si Ben Simmons. Bahala kayo dyan. Pero again, although magandang laban ang binigay nila versus Denver Nuggets sa round 1 ng playoffs, kapos pa din dahil nakuha ng Nuggets ang panalo sa Game 7 at another first round exit para sa team ng Clippers. At ang pinaka-latest, ngayong season, nakuha nila si Brook Lopez, Bradley Beal, Chris Paul, Darius Garland, Benedict Mathurin, pero as usual, laglag na agad sa play-in pa lang. Parang malapit na ako maniwala sa sinabi ni Jerry West dati na ang Clippers ang pinakamalas na team. Ngayon, ang malaking tanong, hanggang kailan pa nila ipipilit tong core na to? Nasaan nga ba ang problema? Sa management na nagpatayo na ng sariling arena para lang makatulong sa scheduling ng team? Sa coach na nakapagkampiyon na ng team at part ng greatest comeback in NBA Finals history? Sa lineup pa din ba kung nakuha na nila ang lahat ng pieces na kailangan nila? O na kay Kawhi na mismo?
Every year, laging threat ang Clippers. Minsan tinatawag pa na dark horse. At kung inaabangan mo talaga every regular season games ng team nila, malamang na nasasabi mo din na sila ang magkakampyon. Tapos, biglang malalaglag sa playoffs. So what's next for the Los Angeles Clippers after another disappointing year? May mga young promising talents ngayon ang team kila Darius Garland at Benedict Mathurin. Papasok na si Kawhi sa kanyang huling taon sa kontrata. Actually, after ng season na to, eligible na siya sa isang 2-year contract extension na pwedeng umabot ng $126 million. Pero may issue pa siyang kinakaharap sa team na pwedeng ma-void ang contract niya kung matatalo siya sa kaso. So dapat kayang i-trade na si Kawhi Leonard bago pa mawala sa kanila ng walang kapalit? Kailangan na kaya mag-rebuild ng team o one last run pa at dapat pa din nilang magtiwala kay King Kawhi, mark my word. Comment mo naman sa baba yung opinion mo. Paki-like and share naman ang video at baka naman paki-subscribe na din ng ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.